Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tiniyak ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyang tensyon sa politika. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nakalatag naman ang mga economic policies ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinututukan ng economic managers ng administrasyon. Ayon naman kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, nananatiling mataas ang confidence level ng mga foreign investors sa Pilipinas. Samantala, nitong kamakailan lang ay ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na magsasampa ito ng kaso laban sa Philippine National Police. Ngunit ayon sa PNP, handa naman itong harapin ang kasong isasampa ni VP Sara. Para sa detalye, narito ang ulat. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na handa ito sa posibleng pagsasampa ng kaso ni Vice President Sara Duterte laban sa ahensya. Kaugnay ito ng kamakailang naging tensyon sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ng ilang kapulisan sa Veterans Memorial Medical Center. Dahil ito sa naging komprontasyon ng dalawang panig ukol sa paglilipat kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez mula sa ospital. Ayon kay CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre III, may karapatan naman ang bawat isa na magsampa ng kaso, kaya welcome umano sa PNP ang balak ni VP Sara. Matatandaang sinabi ni VP Sara na kinokonsidera niyang magsampa ng mga kasong disobedience, kidnapping at robbery laban sa PNP. Ito ay matapos na maghain ng Quezon City Police District o QCPD ng mga kasong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara kasama ang ilang security details nito. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng investigasyon ng PNP kasama ang pagtukoy sa mga naka-duty na personnel sa nasabing insidente. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Namataan naman ang 83 Chinese militia at fishing vessels sa Pag-asa Island na parte ng West Philippine Sea. Kinumpirma ito sa isang repost ni US Maritime Security Expert Ray Powell sa social media platform na X. Samantala, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 75 Chinese ships naman ang na-monitor ng Philippine Navy malapit sa Subi Reef sa Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island ay kabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, 285 nautical miles mula sa Palawan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang world's leading dive destination. Chinese militia vessels at fishing vessels na mataan sa West Philippine Sea. NEDA tiniyak na hindi nakakaapekto sa ekonomiya ang kasalukuyang tensyon sa politika. Pagsasawalang bisa ng kasal at legal na separasyon ipinapanukalang maisabatas. Halaga ng piso hindi gumagalaw laban sa dolyar. At presyo ng mga bilihin mananatiling stable ngayong holiday season. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hindi lamang po si Mary Jane Veloso ang makakauwi ng Pilipinas, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na biktima ng sexual abuse ng kanyang amo sa Saudi Arabia.
Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang makakawi ang kapatid ni Veloso sa susunod na linggo. Nalaman lamang ang naturang pangmomolesya sa kapatid ni Veloso nang bisitahin ng ahensya ang pamilya niya upang iparating ang balitang pinayagan na ng gobyerno ng Indonesia na mailipat ng kulungan si Mary Jane sa Pilipinas. Nakatutok naman ang DMW sa pagbibigay ng psychosocial counseling sa panganay na anak ni Veloso, gayon din ang kanyang educational at financial na pangangailangan. Samantala, sa pananatili ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa EDSA Shrine ay nagpakalat na po ang Philippine National Police o PNP ng mga pulis para magbantay sa seguridad ng publiko. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bagamat normal ang lagay ng EDSA Shrine, ay nagpadala ng kapulisan ng Philippine National Police o PNP sa lugar dahil sa matagal na pananatili ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Ang ipinadalang mga pulis ay nasa 200 na sanib-puwersa ng Eastern Police District o EPD at Quezon City Police District o QCPD. Tinatayang nasa 100 mahigit naman ang mga emosyonal na taga-suporta roon ang nananatili. Kamakailan namang nakatanggap ang PNP ng ilang ulat at video na nagsasabing binayaran daw ang mga taga-suporta para manatili sa EDSA Shrine. Mariin naman itong itinanggi ng mga taga-suporta ni Duterte at sinabing ipinaglalaban lamang nila ang hindi magandang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, 3 mambabatas ang humimok sa kanilang mga kasamahan sa House of Representatives na maipasa ang panukalang gawing moderno ang batas ukol sa pagsasawalang bisa ng kasal at legal na separasyon. Ang House Bill 10970 na ipinasa ni Tingog Party List Representative Jude Asidre at Yeda Marie Romualdez kasama si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ay naglalayong palawakin ang batayan para sa nullity at legal separation. Ayon kay Asidre, mas pasisimplihin ng panukalang batas ang legal na proseso. Dagdag pa niya, hindi ito maaring gamitin sa walang kabuluhan at maling paraan sapagkat pinapanatili pa rin ito ang integridad ng kasal. Paglilinaw niya, ang inisyatibong ito ay hindi para i-endorso ang divorce, kundi pangalagaan ang pagkakasagrado ng kasal at tugunan ang pagsasama-samang nabuo mula sa pandaraya, pamimilit o panlilinlang. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang world's leading dive destination. Chinese militia vessels at fishing vessels na mataan sa West Philippine Sea. NEDA tiniyak na hindi nakakaapekto sa ekonomiya ang kasalukuyang tensyon sa politika. Pagsasawalang bisa ng kasal at legal na separasyon ipinapanukalang maisabatas. Halaga ng piso hindi gumagalaw laban sa dolyar. At presyo ng mga bilihin mananatiling stable ngayong holiday season. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hinimok ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Bicameral Conference Committee na gawing mas simple at ituon ang 2025 national budget sa mga proyektong makakapagbigay ng pinakamalaking benepisyo para sa mga Pilipino. Ayon kay Romualdez, dapat unahin ang mga programang magtutulak sa pag-unlad ng bansa sa halip na gawing komplikado ang deliberasyon ng budget. Nagsimulang magpulong ang mga lider ng Kamara at Senado upang plantsahin ang mga salungat na probisyon sa panukalang budget nitong Huwebes.
Samantala, isinagawa na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa nangyaring sunog sa Santa Cruz, Manila. Natukoy dito na 437 pamilya ang naapektuhan ng sunog habang 1,385 individual naman ang apektado. Kasalukuyan ding nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan sa Maynila para subaybayan ang mga lagay ng biktima at bigyan ng sapat na tulong. Samantala, nagwagi muli ang Pilipinas bilang World's Living Dive Destination sa ginanap na 2024 World Travel Awards. Ito ang pang-anim na beses na nasungkit ng bansa ang titulo. Kabilang sa titulong ito, kinalala rin ang WTA ang Boracay bilang World's Leading City Destination at Amanpulo bilang World's Leading Dive Resort. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, may pribilehiyo ang bansa sa isa sa 18 tanging mega biodiverse countries sa buong mundo. Kung kaya't patuloy ang pagtataguyod at pagtitiyak ng suporta ng kagawaran sa sustainable dive tourism ng bansa. Ang pagsisid ay kabilang sa pangunahing produkto ng turismo sa bansa na kumita ng bilyong piso para sa industriya ng turismo sa nagdaang taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang World's Living Dive Destination. Chinese militia vessels at fishing vessels na mataan sa West Philippine Sea. NEDA tiniyak na hindi nakakaapekto sa ekonomiya ang kasalukuyang tensyon sa politika. Pagsasawalang bisa ng kasal at legal na separasyon ipinapanukalang maisabatas. Halaga ng piso hindi gumagalaw laban sa dolyar. At presyo ng mga bilihin mananatiling stable ngayong holiday season. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.